Anong ginagawa mo dyan? Ayan. Hey, no fighting. Fight. Mga kaibigan, hello. Magandang araw sa inyong lahat. Paltan ko lang ng inumin itong mga to. Kasi yung ginagawa nila sa inumin nila, kakain sila inom. Parang nagiging parang bibi ang style. Well mga kaibigan, kung mapapansin nyo, ang lulusog nila, ang pupula na ng mukha, oh. Kukunin ko itong isa, no? Para mapakita ko sa inyo. Dito na lang tayo kumuha. Pero pwede rin doon sa kabila. Ng sample. Welcome back. Pero dito na lang tayo kumuha para Ganar. mas malapit ako rito. Itong dalawang to, babae to. Ay, yung pala isa. Ito, babae. Kaya ito bata pa kaya di pa mapula yung mukha. Yung mga malalaki na yung mapupula na yung mga itsura. Tignan nyo naman ang itsura niya. No? Kabata-bata pa, oh. Parang Masungit na. masungit na. Tapos ang katawan, ang gaganda ng katawan, Diyos ko po, lalaki. Asil na asil. Yung legs, pakita mo yung legs. Ayaw niya. Pakita mo yung legs. Oh. Yan na yung legs, oh. Bata pa yan. No? Mhm. Ang gaganda ng katawan kasi matatakaw sila eh. Oh, ganyan naman talaga yung mga asil, di ba, matatakaw. Kasang pupula ng mukha, oh. No? Si zombie to. Dahil sa kanyang mga paa. Kulay parang yaki. Ang kulay. Grabe. Amoy, amoy. Kulay pupu daw eh, sabi. Sabi niya ano eh. Ngayon mga kaibigan, meron akong isang manok dito. Ito, yung kapatid nila. Si Jalan Pulang, ito. Ito yung favorite ko kasi, kunin ko no, para makita nyo lang. Ito ang aking favorite. Sapagkat, sabihin ko sa inyo kung bakit. Sa isang partikular na bagay. Mabait siya. Lahat naman niya mabait. Siya lang yung aking paborito kasi sa kanila lahat siya lang ang magandang kulay. Para sa'yo. Oh, para sa akin. Gray talaga siya na blue. Tumayo ka para makita nila lahat ang iyong kapogian. Pero nagkaroon siya ng problema. Tinamaan to ng malaria. Tapos nagamot ko. Ginamit ko Sulfar QR tsaka Betracin Gold. Naging okay naman. Pagkatapos nun, after isang linggo siyang naging yung magaling na. Biglang lumungkot na naman. Tapos, ano ang problema nito? Sabi ko, bigla siyang naging malungkot, oh. Tapos, napansin ko yung butsi niya malaki. Tapos, kinabukasan, hindi ko pa sila pinapakain. Usually kasi bumagdamag. Siyempre, gabi na yun, matutulog na sila. Although meron silang pondong pagkain, maubos nila ng siguro mga 9 to 10 ng gabi. Pag gising namin ng umaga, napansin ko malungkot, tapos kinuha ko ang laki ng butse. Sabi ko na crop bound. Well, meron kaming history ng mga alaga namin na kapag naka-crop bound, meron kaming mga namamatay na alaga. Yung mga importante pa naman na mga manok. Pero marami sila. Pag na-crop bound, hindi ko maintindihan yung, di ba merong crop bound na ordinary. Yung after a few days, huwag mo lang siyang pakainin. Tubig lang. Mawawala na yun eh. Kusang gagana yung kanyang digestive eh. Pero may mga instance ako na mga alaga na kahit yung una pinakikialaman ko. Ginugutahan ko, yung pinapasukan ko ng tubig tapos pinaplush ko. Yung nga napapanood ko sa mga ibang channel na ginaganon pa yung kinahawakan sa paa at saka sa pakpak para sumuka. Minsan naman pinipisil para sumuka. Ganun ginagawa ko. Ngayon napanood ko dun sa isa naman, kontra naman, si Jap Gagalak. Ang sabi niya, bawal daw palang pasukahin ng manok. Kasi daw nasisira yung, parang meron daw silang valve dyan eh. Yung nag-open close na, masisira daw yun. Imbis na daw na gagaling, lalala yung manok mo.
Hindi ko na ginawa. So maraming mga importante akong manok na crop bound katulad ni Warhog. Crop bound yun na namatay yun. Yung nanay ng mga bulik ko ganun din. Crop Gilmore. bound sila. Inano ko yung mga suggestion na napapanood ko Snowbear. sa Snow Bear, Gota. ano pa mga ginawa natin, Pasuka. yung pinapasuka. Pinapakain ng dog food. Oo, lahat na nung pwede ginawa namin. Sinasamahan ng nilalapitan ng inahin para daw kumilos yung kanyang Guts. gut. Hindi, walang kapag talagang malalang klase ng crop bound, Wala hindi na. sila gumagaling na namamatay sila. Ngayon, curious ako kung bakit. Ginawa ko, yung namatay yung Warhog, binuksan ko. Binuksan namin. Sinek ko bakit. Tapos napansin ko yung kanyang balon-balonan, yung gizzard. Mula doon sa crop niya, hanggang sa gizzard, hanggang sa bituka, parang tumigil sa pagkilos. Hindi na siya nag-function. Yung mga bituka niya namaga. Parang longganisa na kalalaki. Tapos may laman na itim na parang ano, yung parang Itim na kanal. green na likido. Kulay ng kanal. Tapos liquid na may mga buo Grits. din. Parang may mga buhangin o ano man. Siyempre, hindi ko maintindihan kung anong cost nun. Bakit nagiging ganun? Hindi ko mag-gets kung ano. Nag-research ako ngayon. Wala rin nagpalinaw sa aking kaisipan kung ano ang dahilan. So hanggang ngayon, ito ngayon ang latest at last kong na ganyan. Ito. Katulad ng sintomas nung mga nauna kong namamatay sa ganong klaseng crop bound. Hindi ko alam bakit. Kung alam niyo yung mga kaibigan, pa-comment naman para malaman ko at yung gumugulo sa aking isipan eh. Maliwanagan. ako, no? Ito ganun na nangyari. Mhm. Pero ngayon, kumakain na siya, oh. Pero na siyang, ito, hindi na crop bound to kasi natanggal na namin yung pagiging crop bound niya. Kasi sinundan ko lang yung suggestion ni Jap Gagalak na nilalagyan niya ng probiotics. Kung gusto niyo panoorin yung kanyang yung Jap Gagalak, meron sa YouTube nun eh. Probiotics. Meron siyang pinainom na inject sa bibig. Yung wala namang Walang needle. Needle, Walang yung needle ano lang. Pinainom niya ng ganun. Ako iba yung ginamit ko. Medyo mahal ng konti. Ito, Elseflora. 40 magkano ito? 49. 49. 45 to 49, parang ganyan. Depende Pero sa merong butika. binibili dyan na isang pack na. Yung sa atin naman kasi pera-peraso lang. Elseflora Probiotics. 2 Got, billion, no? 2 billion yung laman na live good bacteria. Yung Yakult kasi, syempre, ano na yun eh, parang commercialized na meron na siyang matamis. Di ba parang gatas yun. Siguro pwede rin yun. Pinapainom ko rin naman ng Yakult yung mga alaga ko, pero hindi naman sa mga na crop bound. Pero may sinubukan ako, pero syempre mahina yun eh. Eto pala umipek dito, hindi ko alam kung ito ang nagpagaling sa kanya or talagang gagaling lang din siya. or na-tsempo lang talaga. Hindi ko alam. Pero parang ito, Ha-ha. ang nagpaganda ng kanyang gut. Diyan ka muna, sige. Ang nagpaganda ng... Tignan nyo naman. Mayabang na. Medyo nanlalambot pa siya kasi pumayat to. Talagang parang palakol. Ayan, ito, side view. Buti na lang bata pa, mahahabol pa. Oh, ito talagang hahabulin ko yung niya. Kasi doon bumili ako ng tiki-tiki. Para tiki-tiki for baby. Para lang mahabol ko yung katawan niya. Katulad ng Ang kapatid maganda niya. nito, bata pa siya. So mahahabol mo pa yung nawalang Yung gap. gap. Kasi pag matanda na, medyo nagkakaroon na ng... Bansot. Oo. Bansotism. So, salamat naman. Ilang araw din tong lugmok. Siguro nasa mga 4 days. Oh, nakaapat tayong Ersifore. Actually Pang 5 yan. pang-lima to na Elseflora. Ipapainom ko na ngayong araw na to. Ngayong gabing to. So, napakadali namang bubuksan ng Elseflora. Shake muna siyempre. Pero nalalambot pa siya. Pero, kung gusto ko sanang i-video nung ginagamot ko siya, sabi ko, videoan ko kaya para makita kung anong itsura niya.
Pero sabi ko baka hindi naman mag-survive. Pero sa puso ko, alam ko, hindi ito mag-survive. Kasi alam ko na na-experience ko na Sabi ko, wala lang, baka sakali lang. Nag-survive Ngayon, ito ang iginamot ko. Tsaka, sinasamahan ko ng isa pa yung Thunderbird Energizer. Kasi hindi siya kumakain. So, walang pumapasok ng sustansya sa katawan niya. Pwede siyang, siyempre, di ba, lalo siyang manlalambot. Walang suporta sa katawan. Sabi ko, kasi Energizer, pang ano yun pang sa mga kinukondisyon, sa mga tinatravel para matanggal yung stress. Kasi ano yun, parang energy yun glucose, kung ano-anong pampasigla sa alaga. So yan ang pinainom ko. 10 drops ng Thunderbird Energizer, yung Energizer Turbo. Saka isa nito, everyday yan. Actually every night ang ginagawa namin. Para pag matulog siya, di ba? Tahimik siya, tahimik. So, papainom ko to. So ganito lang bubuksan. No, siyempre shake mo lang. Erseflora. Dalawang klase to, yung gut defense tsaka gut restore. Gut defense yan. Ito, gut defense. Mas mura to. Yung restore, mas mahal. Wala lang nga available dito sa amin. Pero kaya itong binili ko. Mas mura to ng kalahati halos. Kalahati. Parang oo. Kalahati halos. Kung yung ito, 49, siguro yung mga 80 plus. Mga 75, 79 ganyan. Imagine, no? Talagang ginastusan ko ng 49 pesos every day. Plus pa yung Energizer para ko lang maisalba to. Favorite ko yan Sabi ko, tagal-tagal kong ibinirid dyan. Isinet yung breed niyan. Late silang dumating na lumabas. At the same time, yan. Paano ko napansin na magaling na? Nakikipag-away na Actually, siya yung pinaka-dominant sa lahat, kaya rin sa paborito ko siya. Pero nagkasakit, syempre, naging dominant na yung iba. Nung gumaling, medyo parang kinukuha na niya yung dati niyang lugar. So, napakadali. Papainom lang lahat yan. Pero syempre, hindi yan isang buhusan lang. Kasi baka, syempre, mabilaukan, ano lang niya. Walang nasaktan sa manok dito. Probiotics po yan, probiotics. Pinapainom lang siya ng probiotics. Mamahaling probiotics. Para sa manok na mahal. Oo, hindi. Talagang love ko ito Nung nagkasakit to, nawawalan ako ng gana Kasi siya yung pinaka-love ko sa kanila lahat Tapos ayaw niyang tingnan. Pag umaga, parang ayoko lumabas na makita ko siyang, malamig na. Ako na lang Handusay na malamig na kasi sabi ko, parang hindi ko ata gustong makitang ganun. Okay. Bus na? Yun. Hindi ko na siya bibigyan ng Energizer kasi naubos na niya yung isang Energizer. Okay na siguro kasi kumakain na siya napansin ko kaninang umaga, tumutuka siya ng pakonti-konti. Nagkaroon na siya ng maliit na butchi So well, mga kaibigan, magaling na aking Mitra Blue. So well, mga kaibigan, pag kayo meron na crop bound at alam nyo ang kasagutan, pa-comment naman kung ano ang nagiging talagang dahilan o anong klaseng karamdaman yun o anong panglunas nun. Ako sinubukan ko lang yun, Erseflora. Gumaling, hindi ko alam kung dahil doon o talagang gagaling siya, Hindi ko naman sinasabing yun ang nagpagaling sa kanya. Pero parang duda ko yun kasi syempre gumalaw yung kanyang digestive So well, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood sa episode na to. Pasensya na kayo at dito lang tayo, hindi tayo naglibot-libot. Sinyer ko lang yung experience ko. Hanggang susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Galing si Jalan Pulang. Namutla siya